Kasama po ng komisyon ng Kontrabigay Committee ay meron pa rin pong paalala sa publiko na huwag daw hong matakot na mag-file o maghain po ng kaso ukol ho yan sa vote buying. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Nagbigay paalala ang Commission on Elections sa publiko na huwag matakot mag-file ng kaso sa tanggapan patungkol sa vote buying. Nangako ang komisyon na hindi sila mag-aalinlangan na ito'y tanggapin at bigyan ng desisyon. Ang pahayag na ito ng poll body ay kasunod ng impormasyon na nakarating sa kanila na ang isang lokal na kandidato sa Negros Oriental ay umano'y sangkot sa vote buying. Bagaman wala pang maaaring gawin ng poll body rito at papasok lamang ang kanilang kapangyarihan sa Marso 28, hindi rito natatapos ang paglaban ng komisyon sa pagbili at pagbenta ng mga boto sa panahon ng halalan. Pagtitiyak niya na ang pagpasa ng mga kaso ng publiko ay magiging daan upang magkaroon ng pagbabago sa batas. Anya, kailangan may proper case upang mapag-usapan sa korte kung sakali man na may babaguhin sa batas. Sana po may mag-file ng kaso pag may mga nakita tayong ganyan. Subukan po natin, hindi po mag-aatubili ang COMELEC na magdesisyon. Ibig sabihin, yan ang realidad, tama po yan. Pero naniniwala tayo na babago ang panahon. Huwag matatakot kung ngayon pa lamang may mga paglabag na sa ating pong moralidad at sa ating pong sense of fairness. The COMELEC will accept all of these cases and we will dispose these cases immediately. Para naman kung sakaling hindi pala rin kung sino man sa mga partido makapunta sa Korte Suprema. We need intervention right now. And the only way to do that is magkaroon ng justiciable controversy. Ano po yung justiciable controversy? Kinakailangan may proper case. Ito naman ay sinang-ayunan ni Kontrabigay Committee Commissioner in Charge Ernesto Maceda Jr. Anya, naniniwala siya na ang lahat ng ifa-file na reports ay makatutulong sa mga kailangang pagbabago sa batas na may kaugnayan sa halalan. Every complaint, every report when it comes to what happened in the Visayas is an argument in favor of amending the law. It's not just changing the jurisprudence of the Supreme Court, but as is the power of the COMELEC, we can recommend the amendment of election laws. And it's very clear that when it comes to the law that says there's no campaign unless you're already a candidate, that needs revisiting by our members of Congress. Samantala, nagbigay paalala rin si Garcia sa mga kandidato na sa bawat gagawin ngayong panahon ng pangangampanya ay tiyakin na laging tama at hindi nakakaapekto ng masama sa kapwa. Dagdag pa niya na maaaring tignan din ito ng mga botante bilang basihan ng kanilang mga pipiliin na iboto. Alam niyo po kasi meron talaga mga tao na kinakailangan ipagmalaki kung anong meron sila para lamang mapatunayan na sila ay mas nakaya. Sana po sa mga kababayan natin, makita natin yung mga ganung klaseng tao na hinahamak yung ating pagkatao dahil mahirap lang tayo naman na bigla ka na lang hahagisan ng pera. Di ba? Pwede naman sana na bilang pagrespeto ay itulong na lang natin sa gamot, sa whatever, kung hindi pa naman kampanyahan at hindi pa naman sila kandidato. Pero yung ihahagis nyo yung pera, para sa akin, pagpamamaliit sa ating pagkatao yan. Di ba? Bagamat wala pang violation. Doon ko titingnan niya kung ako ay isang botante. At bilang isang kandidato, kinakailangan ayusin ko ang aking sarili. Mula sa COMELEC Office in Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio, Bombo!